Okay, magandang gabi mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ngayong gabi ay dadako muli sa ating pagtalakay, pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. At ating tutunghayan ay mula sa banal na kasulatan sa mga ikalawang Timoteo chapter 3. At ganito po ang sabi, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kaguluhan o panahon ng mapanganib. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid, samahan niyo ako. Panginoon, salamat po sa iyo sa gabi pong ito. Patuloy po kaming nakalalapit sa iyo at sa anumang sitwasyon kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ay nandoon, ikaw ay nasa amin at patuloy na sinasamahan po kami, tinutulungan mo po kami, Panginoon. Kaya ang lahat ng bagay amin pong nakakayanan dahil sa tulong mo. At sa mga sandali pong ito, nais po namin at hiling ang yung Banal na Espiritu Santo, ang siyang sumama po sa amin, na siyang tagapagturo. Maunawaan po namin ang iyong salita at alam po namin na ang iyong salita ay laging may hatid na pagpapala, kalakasan sa bawat isa na tumitiwala po sa iyo. Muli, salamat po at pagpalay mong bawat isa na aming pong nakikinig at nakikipagkaisa nag-aaral yung salita ngayon pong gabi. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang mga talata pong ito ay nagpapakita na kung saan ang buong chapter 3 ng ikalawang Timoteo ay nagsasabi na kung saan ay meron pong advice. Ang sabi po roon ay false advice in the last day. At ngayon po ay alam po natin na nasa panahon na mga huling araw at ang atin pong binasa ay unay nagpakita kaagad na dapat ay maunawaan po natin lahat na this know also that in the last days perilous times shall come. Dadating po talaga ang panahon na mapanganib, ang panahon na kaguluhan. Ito hong mga panahon ito ay tila ba nagsasabi sa atin na talagang ito ho yung mga last days at ito ho isang bahagi lamang ng kung saan ay katotohanan ng salita ng Diyos na meron ho talagang kaguluhan at katunayan. Naranasan po natin ang mga kaguluhan sa ating panahon. Kaya nga po dito sa unang talata pa lang ipinakita, ito ay tatlong bahagi. Meron pong tatlong bahagi na titingnan po tayo dito. Unang bahagi, meron po tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay the danger of this situation. Yun po mula sa talatang 1 hanggang 9. Pinakita kaagad doon na talagang sa mga huling araw, meron hong panganib, meron hong mga problemang darating. Una, ang mga tao sa atin hong panahon ay karamihan talaga kung saan inisa-isa po roon suwail sa magulang, mapagsamantala, sabi po rito, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Napakarami pa ho ng iba't ibang ugali ng tao. Ibig sabihin po doon talagang napaka-danger na po ang sitwasyon po natin sa panahon ito. At sinabi kaagad dito ni Pablo na kung saan ay nagbigay agad siya ng paalala o babala o tagubilin na sa mga huling araw, mayroon hong ganitong mangyayari. Ito ho yung ipinakita doon at malinaw po ito, hindi ho tayo magtataka dahil sinabi ho talaga yan sa salita ng Diyos. Ngayon, pinakita kaagad naman kahit na sa ganung sitwasyon, medyo mahirap. Kahit yun ho ang katotohanan ng mangyayari na talaga hong ang tao ay sumama ng sumama. Dito ho ay pinakita sa talatang hanggang dito roon ay hanggang verse 9 ay kung saan ay sila ho yung mga masama, lalo hong magpapasama pa. Sadyang ho kahit ho ang sitwasyon, kaya nga ho ang ating mundo, sa dami ng problema, nagsama-sama na nga po yan at naranasan po natin yan, na kung saan ay meron pong danger talaga in this situation. At ngayon po, ating narinig din po yan, naranasan po natin ngayon. Pero ang maganda sa pangalawang bahagi po ng atin hong titingnan dito ay mula po naman sa talatang
10 hanggang 13, nandoon po naman kaagad kahit sa ganoong sitwasyon ay hindi maganda, mayroong mga problema, alalahanin sa buhay, kahirapan, pero nandun kaagad ang sabi po roon, badalawang bahagi ay yun hong the deliverance of the Savior. Agad doon ay ang sabi po roon ay ngunit sinunod ko ang sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali, layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtiyatiyaga, pag-ibig, katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconia at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito at ang lahat ng ito, sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. So katunayan po rito kaagad ay mayroong kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng mga tiisin na gamit ni Pablo ang kanyang pananampalataya, pagtiyatiyaga, pag-ibig, sabi po rito, yung kanyang anuman ho ang nangyari sa mga sitwasyon na mahirap sa kanyang buhay, na pagtagumpayan po niyo, na natili pa rin ho siyang tapat, mayroon ho siyang patuloy na ang pananampalataya sa Panginoon, nandoon din po ang kanyang pagtitiis, ang pagtiyatiyaga. Ang lahat po yun ay kanyang nalagpasan at ang dahilan po ay dahil doon sa tulong din ho ng ating Panginoon, doon ho sa pagliligtas ng Diyos. Kapatid, sa panahon po natin ngayon, we must realize, remember, reflect on God's deliverance. Maliban talaga ho, dadating ang panahon at katulad nga ho sa ngayong ganito hong panahon ay mararamdaman po natin kung kailan hindi po tayo nakakaranas ng tulong ng Panginoon. Tila ba hindi natin nararamdaman ang tulong ng Diyos kapag maginhawa po ang ating pamumuhay, mga kapatid? Di ba? Kung saan ay madalas umaasa tayo sa ating lakas, may karunungan, kayamanan, lahat ng ito pwedeng mayroon tayo. At madalas, hindi naman talaga tayo aasa sa Panginoon. Pero dumating ho ang sitwasyon, ang sabi nga ho, nandoon sa sitwasyon na hindi maganda, sabi nga ho, the danger of this situation, dumating man yon, mayroon pong deliverance of the Savior. Dumating ho yung tulong ng Panginoon. Alam niyo po ba, isa sa paborito kong talata na mapalad ang tao na walang inaasahan kundi ang Panginoon. Ulit-ulit po nating naririnig ang mga mensahe at realidad nararanasan po natin, mga kapatid. Ang pera walang nagawa, ang lakas walang nagawa. Kahit ilan ang sasakyan, naka-stack lang doon sa garahe. Kahit anong ganda ng anong dami ng pera, pareho lang. Mas kakunti ang laman ng mga department store, puno naman ang mga ospital. Marami hong nakita po natin ang katotohanan na hindi po natin alam yan. Pero nasa panahon na noong wala na ho ang tao yung magagawa, andyan ho nakikita po natin ang tulong ng Panginoon. Kaya nga ho si Pablo, kung saan ay atin hong siya po'y nakaranas ng ganun mang hirap, pero lahat po ay napagtiisan. Bakit po? Ang sabi po roon, ang lahat ng ito ay natiis ko, napagtagumpayan ko, nalampasan ko, dahil siya ay tinulungan at iniligtas ng Panginoon. Kapatid, sa panahon po natin ngayon, maaaring ganun ho talaga ang dinadala tayo doon at ipakita sa tao na ano nga ba ang saysay ng lahat kung wala ang Panginoon. Kung wala ang pagliligtas ng Diyos, kung wala ang tulong ng Diyos, lahat ng bagay nalalagpasan. Sabi nga ni Pablo diba? Na kung saan dito ang lahat naman ng paghihirap kanyang naranasan, ginamit niya ang pagtiyatiyaga, pagtitiis, ang lahat ng iyon, pananampalataya. Pero hindi rin po iyon pinakamabisang mga instrumento para talaga tayo ay magtagumpay. Kundi andoon pa rin ang pagliligtas ng Diyos, ang doon ang tulong ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ganun ho ang nangyayari. Na ipinadadama, ipinararanas ng Diyos na kung saan kung wala siya, tunay ang salita ng Diyos na wala ho talaga tayong magagawa. Unless na tayo ho'y manatili sa Kanya, wala ho talaga tayong magagawa. Walay sa Kanya, wala pong magagawa. At tayo na may nagtatagumpay lang dahil sa tulong po niya. Ipinakita po yun. At si Pablo ay nagpakita ng katotohanan na kung saan ay
siya'y umasa at nagtiwala sa Diyos at ang lahat ay napagtagumpayan nila, hindi lamang sa Kanya. Mayroon hong isang talata sa Biblia na kung sa ay halos mga kapatid ay alam na po ng mga mananampalataya na I can do all things through Christ. Lahat ng bagay ay aking magagawa, kakayanin ko, napapagtagumpayan ko. Pero through Christ, sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala si Kristo, wala ho talaga tayong magagawa. Pero pag ang Panginoon ay nasa atin, lalo sa panahong ito na tayo umaasa sa Panginoon, hindi man talaga tayo binibigo. Kaya horoon, ang lahat ng tagumpay nakasalalay lang sa Panginoon. Ngayon po ay hayag na hayag ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan ay tayo ay nakakalagpas dahil sa tulong po ng ating Panginoon. Marami kang kailangan, maraming pera. Sabi nga ho ng iba, nako ang kailangan ng tao hindi lamang quarantine, kundi kwarta din. Ay, sabing ganyan Ay, pera, ano aanin mo kung hindi ka naman makalabas, ha? Kaya ngayon, yung panahon na kung saan ay kailangan na umasa sa Panginoon. Patatlo, ang sabi po roon ay nasa mahirap na sitwasyon, nandoon naman ang tulong ng Panginoon. Ano naman ang ipinakita rito sa mga talatang mula ho sa talatang 14 hanggang 17. Ang sabi po rito, the duties of the saint. Yun hong mga tungkulin o katungkulan naman ng mga mananampalataya. Hindi tayo kasama doon sa kung saan ay tila ba walang pag-asa, tila ba na kung saan ay hindi naranasan ang tulong ng Diyos. Kapatid, dito po ipinakita na kung saan ay ang kailangan naman natin gawin ay ito, verse 14 hanggang 17. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo niya nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan. Amen. Tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito po ang mga katungkulan ng lahat ng mga mananampalataya. The duties of the saints. Ang kailangan po natin gawin sa panahong ito, ang sabi po roon ay dahil ang Diyos na may gumawa sa ating sitwasyon ngayon ay hindi magmukmok, hindi matakot, hindi lahat. Ang pinakikita po rito ay patuloy pa rin na ang gagawin po natin ay study the scripture. Mag-aral po tayo at magbasa ng salita ng Diyos. Ang mga pagkakataong ganito, tulad po ng sinabi ko ng mga nakaraang araw, ay pwedeng ginagamit ng Diyos. At totoo naman na kung saan masyado tayong abalang-abala sa maraming bagay. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng panahon at pagkakataon sa kabila ng mga ganitong mga pangyayari, pwede pa rin ho nating magamit mula sa problema ay naging blessing para sa atin yan. Bakit? Nakakapag-aral lalo tayo ng salita ng Diyos. At kahit nga anong sitwasyon, lalo't sa ngayon, ay lalo nga ho tayong magbasa pa rin ng salita salita ng ating Panginoon. Ha? Paano ba? Saan ba nagagaling ating lakas? Naalala ko po yung isang kasaysayan na kung saan ay sila ho ay magkalaban na matinding magkalaban at malalakas na tao. Ito pong si Hercules at si Antacus. Yung isang kasaysayan na kung saan ay sila nagpapalaban maghapon, magdamag, at pagkatapos ay nanghihina na ho sila, at pagkatapos ay bubuhatin ni Hercules si Antacus, at pagkatapos ay itataas. Wala na ho, lupaypay na ho, at pagkatapos ibababa na siya. Mamaya-maya tatayo ulit daw si Antacus. At pagkatapos ay sa kasaysayan ay lumalakas uli. At naintindihan po niya, bakit kaya itong taong ito wala nang kaya? Pagkatapos ay lupaypay na. Pagkatapos ay pag ibinaba ko, nalakas uli. Ibig sabihin, ay doon po siya lumalapat po siya sa
sa lupa. Ang sikreto pala, kung saan kapag siya po'y lumalapat, mahina na po siya, wala na siyang lakas, pero pag siya ay lumapat uli doon sa lupa, nalakas uli siya. Kapatid, ikaw, ako, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Sa mga bagay ba na kung saan ay naranasan ngayon, halimbawa, sa mga trabaho, sa kayamanan, kalakasan, lahat ng ito. Ang sabi ko nga ho ay ang hanap buhay nawawala, ang kabuhayan nawawala, pansamantalang matitigil ang lahat. Ay katulad po ngayon. Kaya ngayon po, ang sabi po rin kung ang bagay dito ay nagbabago, hindi pwede nating isalalay ang ating pag-asa sa mga bagay na narito. Sinasabi lagi ang banal na kasulatan ng Panginoon dahil ang ating pagtitiwala laging nakasandig lamang saan? Sa Panginoon. Kasi kung hindi, dahil ang lahat ng bagay dito ay pansamantala, ay pansamantala din lang ang ating inaasa at hanggang doon lang mawawala ang ating inaasahan. Ay ang Panginoon po'y nananatili, kaya ho, itinuturuan tayo ng Panginoon, sa Panginoon talaga tayo aasa. Ngayon, maunawaan po natin ang kalakasang iyon kung ang sabi po roon, lagi tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Kung saan ka babad, kung saan ka lagi nagbababad. Sabi nga ho ng awit natin, lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Kung ang lakas ay nanggagaling sa Panginoon, doon tayo doon po tayo lagi lalapit dahil doon ang pinagmumulan ng ating kalakasan. So, malinaw po yun, mga kapatid. Kaya ho tayo, dapat ang lakas iniaasa po natin sa Panginoon. Maunawaan po natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang gabay natin. Kung hindi natin alam ang ating gagawin, ang salita mo ay tanglaw sa aking paa at liwanag sa aking landas. Kung nadidiliman tayo sa bawat sitwasyon, sa bawat pagpapasya, nandoon ang karunungan, ang sabi po roon, kung nasa tukso, nasa pagsubok, sinasabi rin, ang nasa salita din ng Diyos, ang nakasalalay yan, ang nakatago, at ang sabi po roon, ang salita mo iningatan ko sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Awit 119:11. So maliwanag po iyon na ang kailangan po natin gawin, ang mga mananampalataya ay patuloy na magbasa ng salita ng Diyos. At doon nga sa unang sitwasyon na nakita natin, ang unang talata, 1 hanggang 9, pinakita na kung saan ay yung panganib ng sitwasyon. Ang mga tao ay may anyo ng kabanalan, hindi naman ipinamumuhay. So maaari nung panahon na napakaaluan po natin ay pag-asa ng makapagsamba sa Panginoon, hindi pa rin talaga tayo sumasamba. Maraming mananampalataya ang nagbabaliwala sa paglingkod sa Panginoon, pagdalo sa mga gawain. Pero nung gusto na, sa ganitong panahon, wala namang magawa. Ngayon gusto pa paano ang gagawin natin? Kaya nga lagi natin pinagsamantalahin ang paglilingkod sa ating Panginoon. And then pagkatapos, ang sabi nga, duties of the saints, ay yun magbasa mismo ng salita ng Diyos. Kapatid, patuloy ka magbasa ng salita ng Diyos. Manalangin, yun ang kailangan po natin upang maging malakas at magtagumpay po tayo. Doon po nagmumula sa salita po lamang ng Diyos. Hindi ho sa balita sa labas. Ito ho sa good news, sa mabuting balita. Kaya nga ho ito, dito nagmumula lahat ng mabuting balita. Lagi may gagawin ng Panginoon. Padalawa, ang mga tungkulin o the duties of the saints ay pinakita po rito sa ating mga talata na atin pong i-share ang kaligtasan. Kaya nga ho yung ating tinanggap na yon na atin pong natanggap mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, yun po yung ating isi-share. Yun po ang ating ibabahagi. Share the salvation. Pahayag po natin, may pag-asa tayo, may katiyakan tayo, may kaligtasan na ibinigay po ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Tayo po ay nanalangin, nanampalataya, at meron ho tayo ngayong kaligtasan. At yun pong isi-share po natin, higit kay sa mga pag-asa sa buhay na ito. Sinishare, maraming sinishare ngayon. Iba po ay naghihintay ng rasyon. Pero lagi kong naaalala na kung saan ang tamang orasyon. Dapat mayroon tayong tamang orasyon habang po tayo naghihintay ng rasyon. Amen? Ibig sabihin yung orasyon at tawag po nung una, kami laging aabot ng mga ganitong oras, sumasamba sa Panginoon, tumatawag po sa ating Panginoon. Lagi po tayo lumapit sa Diyos. At ilapit po natin hindi yung ating mga kailangan lamang, kundi ang kaligtasan ng lahat ng mga
mananampalataya, ng mga frontliner, yung ibig sabihin isi-share po natin ang salvation, merong kaligtasan na inihatid ang ating Panginoon mula sa ating mga kaluluwa, even ang physical body, inililigtas tayo kahit sa tukso, kahit sa panganib, inililigtas po tayo ng ating Panginoon. That is our duty, ng mga mananampalataya. At patatlo, sabi po roon ay una, study the scripture, share the salvation, then strengthen the saints. Palakasin. At ito nga ho ang ating ginagawa ngayong gabi, mga kapatid. Pinalalakas ko kayo, hindi ang lakas mula lang sa akin, kundi ang lakas na ito ay nagmumula lang sa ating Panginoon. Mayroon ho tayong itong mula sa salita ng Diyos. At ito'y kailangan po natin gawin sa pagsaway, sa kamalian, ang salita ng Diyos, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Para maging ayos po ang ating pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, handa sa lahat ng mabubuting gawain. Palakasin, patatagin ang bawat isa sa inyo. Sa atin, tayong lahat ay mapalakas. At pagkatapos na tayo ay mapalakas, ma-encourage, tayo naman ay maging handa naman na magpagamit para sa kalulatian ng ating Panginoon. Kapatid, sa gabi pong ito, atin hong narinig na it will come soon. Are you ready? Malapit na hong dumating ang Panginoon. Handa ba po ba tayo? Tayo ba'y preparado sa pagharap ng ating Panginoon? Hindi ba tayo nabibilang doon sa chapter 3 verse 1 to 9 na kung saan ay lahat ay sinaysay doon, at pagkatapos ang iba na may anyo ng kabanalan, pero niwalayan po niyo yung katotohanan na hindi ho na ipamuhay. Bilang mga mananampalataya, ipamuhay po natin ng maayos ang ating pananampalataya. Kaya pagdating nga ho ng kung saan ay merong deliverance of Savior doon sa verse 10 hanggang 13, ipinaranas po at ipinakita sa mga talatang ito na nagtagumpay si Pablo dahil sa tulong ng Panginoon. Ikaw din, kapatid, pwede ka magtagumpay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Lahat ng mga alalahanin sa buhay na ito, although yan po'y nandyan na. Nandyan na mayroon hong pangyayari. Ano ho ang ating mga attitude? Ano ang ating mga karakter? Ano mga attitude? Kapag mayroong mga pagsubok, ano yung gagawin? Nandyan na ang mga alalahanin ng buhay. Ito ho yung kung saan may danger of this situation, meron na ho nangyayari na hindi maganda. Nandun na, hindi ka makalabas, lahat. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, nasa attitude lang po yan. Tinuruan tayo ng Diyos na kung saan, at ang katotohanan, we cannot change circumstances, but we can change our attitude about circumstances. Bakit? Kasi may pinanindigan ka, may pinangahawakan ka, tayong lahat, yan ay ang ating Panginoon. Amen? Nawa, lumakad po tayo lagi nakasama ang ating Panginoon. At ang Panginoon ay laging sumaating lahat. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at patuloy po tayo na magpasalamat sa Diyos, umasa sa Diyos, at anuman ang mangyari sa panahong ito, tayo pinakatitiyak na meron ho tayong laging merong sumasaklolo, tumutulong, nagliligtas dahil tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos at pagpalain ng Panginoon. Naway, sumaating lahat ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po. Pagpalain mo ang aking mga kapatid ngayong gabi, lahat na abot ng tinig na ito, pagpalain mo sila at gabayan, ingatan, hawakan mo po, Panginoon, at din aming bansay, pagpalain mo. Walang sawa kaming inilapit po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming Pangulo, lahat ng mga opisyalis hanggang sa mga kagawad sa barangay. Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan at patuloy na kalakasan ng katawan at proteksyon mo po sila, Panginoon, mga ginagamit mo, mga frontliners, O Lord God. Lahat po sila ingatan mo na sila at patuloy na kung saan ay sa delikadong tungkulin ay kanilang ginagawa
Ngunit salamat na iingatan mo rin po sila. Sila ginagamit mo, bigyan mo ng karunungan at iligtas mo sa anumang sakit at patuloy na kung sa ay palakasin mo kanilang mga katawan. Ingatan mo po sila lahat at lahat po naman ng mga nakaranas ng karamdamang ito, tulungan mo po sila, pagalingin mo po sila, Panginoon. At muli, lahat po naman ng mga mamamayan ng San Pablo, ng Laguna, ng Pilipinas at sa lahat po ng dako, ingatan mo, pagpalain lahat po kami, O Diyos, kailangan po namin ang tulong mo. At ngayon pong gabi, pinakita mo po sa amin sa iyong salita, Panginoon, na tunay na mayroong kaguluhan, mayroong problema na darating sa mundong ito. Ngunit salamat, nandoon ang iyong pagliligtas, ang iyong pagsama sa bawat sa amin. At salamat po, kami po naman ng mga mananampalataya na tumutitiwala sa iyo na iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy na tatawag sa iyo, patuloy na magbabasa ng iyong salita, at patuloy babahagi po namin ang iyong kagandahang loob, at patuloy kaming magiging matatag dahil ang kalakasan ay nagmumula lamang sa iyo. Muli, salamat po ngayon po gabi. Ito pong aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Sa iyo lahat po ang papuri. Amen and amen. Hallelujah.